maliit na baryo sa gilid ng kabundukan ng Sierra Verde, naninirahan si Lando, isang magsasakang kilala sa kanilang lugar hindi dahil sa yaman o malaking lupain, kundi dahil sa kanyang walang katapusang tiyaga at matibay na paninindigan. Bata pa lamang siya ay natutunan na niya ang buhay sa bukid, pag-aararo sa lupa gamit ang kalabaw, pagtatanim ng palay, pag-aalaga ng manok at kaunting gulay na siyang kanilang inuulam tuwing wala ng ibang mapagpilian. Si Lando ang panganay sa tatlong magkakapatid. Ang kanilang ama ay namatay nang siya'y 14 na taong gulang pa lamang, dahilan para mas maaga siyang humawak ng responsibilidad. Ang ina naman niyang si Aling Minda ay may mahina ng katawan dahil sa walang tigil na pagtatrabaho mula noong nabubuhay pa ang asawa. Kaya't si Lando ang nagsilbing haligi ng tahanan, bagamat bata pa, ang kanyang mga balikat ay tila mas malapad kaysa sa ibang kaedad niya dahil sa bigat ng buhay na pasan-pasan. Sa kabila ng hirap, may pangarap si Lando. Makaipon ng sapat na pera upang maipaayos ang kanilang lumang bahay at mapag-aral ang dalawa niyang kapatid. Hindi niya hinangad ang marangya o marangyang bukid. Pangarap niya lang ang huwag nang makita ang ina niyang pinipilit pa ring magtrabaho, kahit nanginginig na ang mga kamay at ang mga kapatid niyang minsan ay nagkukulang sa baon. Balang araw, pangako ni Lando sa sarili habang nakatingin sa malawak na palayan, hindi na tayo maghihirap ng ganito. Pero ang pangarap ay hindi madali. Ang buhay sa bukid ay hindi tulad ng kwento sa pelikula na agad nabibigyan ng milagro. Ang totoo, isa itong laban sa panahon, sa kalikasan, sa sakuna, at minsan ay sa sariling pagod at panghihina. Isang gabi, habang payapang natutulog ang buong baryo, dumating ang isang malakas na bagyo na tila galit na galit sa mga pananim. Maingay ang hagupit ng hangin at ang ulan ay parang martilyong walang tigil na tumatama sa bubong na pawid ng kanilang bahay. Tumulo ang tubig sa bawat sulok at halos hindi na sila makahanap ng tuyong parte para matulugan. Kinabukasan, nang sumikat ang araw, hindi liwanag ang nabungaran ni Lando kundi pagwasak. Ang palay na ilang buwang pinaghirapan niya ay nakahandusay sa lupa, halos walang natira. Ang ilang bahagi ng kanilang bakod ay natumba. Ang maliit nilang kubo sa gitna ng bukid ay winasak ng hangin. At higit sa lahat, ang inang si Aling Minda ay halos himatayin nang makita ang sitwasyon. "Anak, paano na tayo?" naluluhan nitong sabi. Hindi agad nakasagot si Lando. Ang lalamunan niya'y nanuyo. Gusto na niyang sumigaw, magalit, umiyak, ngunit pinilit niyang lumunok ng lahat ng emosyon. Kasi kung bibigay siya, sino pa ang aasahan ng pamilya? Huminga siya ng malalim at tumingin sa natumbang palayan. Magsisimula tayo ulit? Ang balik sa simula? Sa mga sumunod na araw, parang nasubok ang pinakamalalim na pasensya ni Lando. Wala na silang sapat na bigas. Ang naipon niyang pera para sana sa matrikula ng kapatid ay nagamit para sa pang-araw-araw na pagkain. At halos hindi na sila makaagapay sa mga kailangan ng pamilya. Ngunit bawat madaling araw, bago pa magbukang liwayway, lumalabas si Lando upang muli niyang ayusin ang bukid. Tinayo niya ang natumbang kubo, inayos ang araro at tinulungan ang lupa na muling mabuhay. Minsan ay nilapitan siya ng kapitbahay nilang si Mang Rene. "Lando, baka naman dapat mo nang ipahinga ang katawan mo. Masyado kang nagpapakahirap, wala ka pang makukuhang balik dyan ngayon." Ngumiti lamang si Lando, pagod ngunit hindi sumusuko. "Kung hindi ako kikilos, Mang Rene, sino ang kikilos para sa amin?" At nagpatuloy siya. Ang lihim na pangamba. Ngunit sa gabi, kapag tulog na ang lahat, doon bumabalik kay Lando ang lahat ng sakit. Umuupo siya sa labas ng bahay, nakatingin sa bituin at hinihiling na sana, kahit minsan, gumaan ang buhay nila. "Panginoon, patpulong niya, konting lakas lang po." May mga gabing napapaluha siya sa sobrang pagod. May mga gabing gusto na niyang sumuko. Ngunit bawat umaga, gigising siya at magtatrabaho ulit. Dahil alam niyang ang mga taong sumusuko ay nauubusan ng pag-asa,
at ang pag-asa lamang ang meron siya. At sa gitna ng lahat ng paghihirap, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa baryo, isang pagkakataong maaaring magpabago ng takbo ng buhay ni Lando. At iyon ang magiging simula ng isang kwento ng pagbangon, pakikipaglaban, pagkabigo, at tagumpay ng isang magsasakang hindi sumuko. Kinabukasan, mainit ang sikat ng araw, parang sinadya ng langit na magpakita ng liwanag matapos ang ilang araw ng unos. Nasa gitna ng pag-aayos ng sirang pilapil si Lando nang mapansin niyang may mga taong dumating sa baryo. May dala-dala silang malalaking bag, kamera at mga notebook. May kasamang ilang opisyal ng munisipyo at tila may hinihintay na kung sino. Nag-usap-usap ang mga kapitbahay niya, pero si Lando ay nagpatuloy sa pag-aayos. Hindi niya na inintindi. Sanay na siya sa mga bisitang dumadaan para lamang mag-inspeksyon o kumuha ng litrato, tapos ay aalis nang wala namang naiiwang tulong. Hanggang sa may tumawag sa kanya. "Ikaw ba si Lando?" Tanong ng isang babaeng nakasuot ng sombrero at may hawak na clipboard. Napatingin si Lando. "Opo ma'am, bakit po?" Ngumiti ang babae. "Ako si Elisa Domingo mula sa isang organisasyong tumutulong sa mga magsasakang nasalanta ng bagyo. Nabanggit ka sa amin ng kapitan, sabi nila, isa ka raw sa mga pinakamasisipag dito." Napakamot si Lando sa batok, hindi sanay sa papuri. "Ginagawa ko lang po yung kailangan." Ang alok. Inimbitahan si Lando na sumama sa bagong programa ng grupo ni Elisa. Layunin nitong magbigay ng bagong kagamitan, binhi at pagsasanay tungkol sa mas epektibong pagtatanim. Ngunit may kondisyon, kailangang makapagturo siya sa ibang magsasaka sa baryo sa oras na siya ay matuto. Para kay Lando, malaking desisyon iyon. Hindi siya sanay sa mga seminar at lalo hindi siya sanay magsalita sa harap ng iba. Ngunit naisip niya ang kanyang ina, ang kapatid, at ang lupang kailangan niyang muling buhayin. "Kung ito po makakatulong para makabangon kami, sasali po ako." Napangiti si Elisa. "Magaling, magsisimula tayo bukas." Ang unang pagsasanay. Kinabukasan, maaga pa lang ay dumating na si Lando sa covered court. May mga upuan, projector at mesa ng mga kagamitan. Karamihan ng mga magsasaka ay naroon na rin. May ilan ay nagdududa, may ilan ay masayang umaasa. "Lando, dito ka umupo," tawag ni Elisa. Tahimik siyang nakinig habang tinuturo ang mga modernong paraan ng pagtatanim. Seed selection, soil analysis, irrigation system, pest management, at kung ano-ano pa. Para kay Lando, parang ibang wika ang lahat ng ito. Hindi niya maiwasang mahiya dahil naramdaman niyang mas mabilis makaunawa ang iba kaysa sa kanya. Pero habang tumatagal, napansin ni Elisa ang determinasyon niya. "Lando," may sabi niya sa may pahingang oras, "mabagal kang magsalita pero mabilis kang matuto. Hindi lahat kayang pagsabayin ang pag-intindi at pag-practice, pero ikaw, kaya mo." Hindi alam ni Lando kung bakit, pero tumibay ang loob niya sa sinabi nito. Ang panibagong simula ng pag-asa. Pag-uwi niya, agad niyang sinubukan ang natutunan. Sinuri niya ang lupa, binungkal muli ang bahagi na hindi pa naaayos, at sinubukan ang teknik na itinuro sa kanila. Mukhang mas maganda ang tubo ng bagong binhi. Bulong ni Lando habang nakayuko sa lupa. Lumapit si Aling Minda. "Anak, kumakain ka ba ng maayos? Parang hindi ka na nagpapahinga." "Ma, konting panahon na lang, kailangan ko po itong matapos." Tinapik siya ng ina. "Hindi kita pipigilan, anak, pero tandaan mo, hindi ikaw ang pinakamatibay sa mundo, magpahinga ka rin." Ngumiti si Lando. "Opo ma, mamaya." Ngunit ang totoo, hindi siya nagpapahinga. Alam niyang kapag tumigil siya kahit saglit, baka mawala ulit ang tiyaga niya. At higit sa lahat, may pangamba siyang bumabalik paminsan-minsan. "Paano kung mabigo ulit ako?" Ngunit sa tuwing lilitaw ang tanong na iyon, pinapalitan niya ito ng isa pang mas malakas. "Paano kung hindi ko subukan at magdusa ang pamilya ko?" Ang unang palatandaan ng pagbabago. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting nabuhay ang lupa.
Ang mga halamang minsang pinadapa ng bagyo ay napalitan ng mas luntiang pananim. Hindi pa ito sapat para muling yumaman ang kanilang pamilya, pero sapat na para magkaroon sila ng pag-asa. Dumaan muli si Enger Elisa. Ang bilis ng progreso mo, Lando, sabi niya habang tinitignan ang maayos na hanay ng tanim. Nagpapasalamat po ako sa tulong ninyo, sagot ni Lando. Hindi lang kami ang tumulong, sagot ng babae. Ikaw ang nagbigay ng lakas para magsimula ulit, at hindi pa tayo tapos. Mas marami pang darating na pagsubok. At mas marami ring oportunidad. Nagkatinginan sila at sabay na pangiti. Sa unang pagkakataon matapos ang bagyo, naramdaman ni Lando na tunay na nagsisimula na ang bagong yugto ng kanyang buhay, hindi lamang bilang magsasaka, kundi bilang magsasakang handang lumaban sa mas malalaking hamon. Makalipas ang mahigit 1 buwan mula nang magsimula ang programa ni Enger Elisa, kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa bukid ni Lando. Ang dating tuyot at wasak na lupa ay napalitan ng malinis na hanay ng mga bagong taniman. Mas luntian, mas pantay, at mas buhay ang kulay. Araw-araw, mas sumisigla ang loob niya habang nakikita ang unti-unting pagbangon ng kanilang kabuhayan. Ngunit sa likod ng lahat ng progreso, unti-unting lumalabas ang isang problemang hindi niya inaasahan. Ang panibagong banta. Isang hapon habang sinusuri ni Lando ang mga bagong tubo ng palay, napansin niyang may ilang dahon na may kakaibang marka. Parang kinakain ng maliliit na insekto. Hindi niya ito gaanong ininda noong umpisa. Normal lang naman sa bukid ang magkaroon ng mga peste. Pero kinabukasan, doble na ang dami ng mga nasirang dahon, at sa susunod na araw, halos isang hilera ng tanim ang may parehong problema. Napakunot ang noo ni Lando. Hindi ito basta uod lang bulong niya, iba ang pattern, parang mabilis dumami. Agad niyang tinawagan si Enger Elisa. Lando, sabi nito matapos makita ang mga larawan, posibleng brown plant hopper iyan, isa sa pinakamapaminsalang peste sa palayan. Kailangan nating kumilos bago sila dumami pa. Napakagatlabi si Lando. Ma'am, kung masira ulit ang tanim ko, hindi ko na alam kung paano kami mabubuhay. Hindi ka namin pababayaan, sagot ni Elisa. Pupunta kami dyan bukas. Pagdating ng technical na grupo, kinabukasan dumating ang 3 eksperto mula sa organisasyon. Seryoso nilang sinuri ang lupa, mga dahon, at maging ang paligid ng bukid. Gumamit sila ng mga dilaw na traps, naglagay ng monitoring stakes, at nagkuwenta ng antas ng infestation. Habang nag-obserba, unti-unting nalungkot ang mukha ni Enger Elisa. Lando, sabi niya, hindi lang sa farm mo nagkakaroon ng peste, pati ibang bahagi ng baryo, at mukha itong mabilis kumalat. Para kay Lando, parang umuulit ang kabang naramdaman niya nung dumating ang bagyo. Isa na namang sakunang hindi niya kontrolado. Huwag kang mag-alala, dagdag ni Elisa, kaya natin to. Pero kailangan mong maging matatag, maaari tayong mag-spray pero dapat kontrolado lang. Mas mahalaga ang tamang timing kaysa dami. Tumango si Lando kahit kumikirot ang dibdib niya sa takot. Ang pasanin ng pamilya. Nang paiyakin siya ng takot sa bukid, isa pang problema ang sumalubong pag-uwi niya. Nakahiga ang kapatid niyang si Nena, nilalagnat at inuubo. Kuya Aki, mahina nitong sabis, pagod lang ako. Pero alam ni Lando na hindi simpleng pagod iyon. Wala silang sapat na pera para sa doktor, lalo pat karamihan ng naipon niya ay ginamit sa pagsasaayos ng lupa at pagbili ng ilang gamit na hindi nasaklaw ng ayuda. Nag-aalangan siyang humingi ng tulong, ngunit lumapit sa kanya ang ina. Anak, kung kaya mong humingi ng tulong para sa bukid, tiyak kaya mo rin para sa kapatid mo. Napayuko si Lando. Hindi niya gustong maging pabigat, pero tama ang ina. Kaya kinaumagahan, nakipag-usap siya kay Enger Elisa. Ma'am, Kanyeta, nahihiya niyang sabi, may sakit po ang kapatid ko. Gusto kong magpatingin siya pero wala po kaming budget. Nagulat si Elisa ngunit hindi nag-atubili.
Lando T, hindi lang kita tinutulungan dahil magsasaka ka. Nirerespeto kita bilang tao. Tutulungan ko ang kapatid mo. Hindi nakapagsalita agad si Lando. Ito ang unang beses na may taong lumapit sa kanya nang hindi humihingi ng kapalit. Ang pagpapalakas ng loob, habang ginagamot si Nena at unti-unting gumagaling, mas lalo namang lumalakas ang loob ni Lando. Nang bumalik siya sa bukid, nagulat siya, hindi lumala ang peste. Sa katunayan, bumagal ang pagkalat nito. Ang ganda ng response, sabi ng eksperto, mukhang napigilan natin bago lumala. Nakangiti si Enger Eliza. Sabi ko sa iyo, Lando, hindi lahat ng problema kailangan mong harapin mag-isa. Napatingin si Lando sa taniman, at sa unang pagkakataon hindi lang pagod at takot ang naramdaman niya, kundi pagiging kampante na may mga taong handang umalalay sa kanya. Ang bagong pangarap, ng gabing iyon habang nakatingin sa bituin, nagtanong si Lando sa sarili. Ano kayang itsura ng buhay kung hindi lang para sa pamilya ang ipinaglalaban ko, kung may pangarap din ako para sa sarili ko? Bago niya makumpleto ang tanong, may narinig siyang yabag. Si Enger Eliza pala papunta sa kubo nila. Lando, sabi nito habang nakangiti, gusto ka ng grupo naming imbitahan sa isang mas malawak na training. Doon tinuturuan ang mga magsasakang gustong maging leader sa sariling baryo. Napamulagat si Lando. Leader? Ako? Tumango si Eliza. Oo, ikaw? Ikaw ang magsasakang hindi sumusuko. At iyon ang klaseng leader na kailangan ng bayan? Napatigil si Lando, hindi niya alam kung handa siya, pero sa puso niya may nagliliyab na bagong liwanag. At dito nagsisimula ang panibagong hamon. Kinabukasan, matapos marinig ni Lando ang paanyaya ni Enger Eliza, halos hindi siya nakatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang sinabi nito. Ikaw ang magsasakang hindi sumusuko, at iyon ang leader na kailangan ng bayan. Habang nakahiga sa banig, pinipigil niya ang sarili na ngumiti o kabahan. Hindi niya alam kung alin ang mas malakas, ang takot o ang pag-asa. Pero sigurado siya sa isang bagay, malaking desisyon ito. Ang pag-aalinlangan, pagbangon niya kinabukasan, agad siyang nagtungo sa bukid. Ang hamog ay nakalatag pa sa mga dahon. Ang araw ay nagsisimula palang sumilip, ngunit hindi pa man niya nahahawakan ng lupa, naroon na agad ang bigat ng iniisip niya. Leader? Bulong niya. Hirap na nga akong magpresenta sa harap ng tao. Hawak niya ang araro nang lapitan siya ni Mang Rene. Lando, sabi nito habang pinupunasan ang noo. Narinig ko sa kapitan na may alok daw sa'yo na umattend ng training sa bayan? Napatango si Lando. Opo, pero hindi ko alam kung kaya ko. Tumawa si Mang Rene. Kung kaya mong itayo ulit ang bukid pagkatapos ng bagyo, kaya mong tumayo sa harap ng tao, hindi mo lang siguro napapansin. Napangiti si Lando kahit paano. Ang pag-uusap sa ina, nang umuwi siya, naghahanda ng tanghalian ng inay, amoy niya agad ang iniinit na lugaw, paborito ng kapatid niyang si Nena. Anak, sabi ni Aling Minda, bakit parang ang bigat ng lakad mo? Kasi po, may alok kina Ma'am Eliza. Training daw para sa mga gustong maging leader sa baryo. Napatingin ang ina sa kanya, tila hindi makapaniwala. Leader? Ikaw? Opo, pero hindi ko alam kung handa ako. Umupo ang ina sa harap niya at hinawakan ang magaspang niyang kamay. Lando, noon pa man ikaw ang leader ng pamilya natin. Ikaw ang tumayo para sa amin nang mawala ang tatay mo. Ikaw ang nagtaguyod sa bukid kahit pagod, at ngayon ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa mas marami. Ang leader, hindi nagsisimula sa talino, nagsisimula sa puso. Napayuko si Lando. Baka mapahiya lang ako. Hindi ka mapapahiya kung ang ginagawa mo ay para sa kabutihan. Nakatulong iyon, parang nabawasan ang takot niya. Ang desisyong hindi madali. Hapon na nang bumalik si Enger Eliza para kunin ang sagot niya. Nakangiti ito pero makikita ang kaba sa mata,
Tila umaasa pero ayaw man pressure si Lando. Lando, dumating lang ako para tanungin kung napag-isipan mo na. Huminga ng malalim ang magsasaka. Ma'am, sa pasasali po ako. Napangiti si Eliza, hindi lang basta ngiti, kundi iyong ngiting parang nakakita ng bagong pag-asa. Magaling, hindi mo pagsisisihan ito. Marami kang matututunan at marami kang matutulungan. Ang pagsisimula ng pagsasanay. Ilang araw ang lumipas bago ang unang biyahe. Inihanda ni Lando ang dalawang malinis niyang kamiseta, isang pantalon at medyas na isang pares lang ang bago. Hindi niya alam kung tama ba ang damit niya para sa training center. Pero sabi ni Eliza, hindi kailangan ng mamahaling gamit. Ang kailangan mo lang ay bukas na isip at lakas ng loob. Sa unang araw ng training, maraming magsasaka mula sa ibang bayan ang naroon. Mga nakasuot ng malinis na polo, may dala pang mga bagong bag. Si Lando hawak-hawak ang lumang bag na may tahi sa tabi. Nang pumasok siya sa silid, halos lahat ay nakatingin sa kanya. Hindi dahil sa panghuhusga, kundi dahil bago ang mukha niya. Pero para kay Lando, pakiramdam niya'y mali ang sapatos niya, mali ang postura niya, mali ang lahat. Hanggang sumalubong si Eliza. Lando, halika, hindi mo sila kailangang katakutan. Inilapit siya nito sa isang grupo. Ito si Lando, magsasaka mula sa Sierra Verde. Isa sa pinakamasisipag na nakilala ko. Napakamot si Lando. Hindi naman po. Ngunit ngumiti ang mga tao. Buti ka pa, sabi ng isa. Malaki ang progress ng bukid mo. Nabalitaan namin yung laban mo sa peste, sabi ng isa pa. Galing mo. Doon niya naunawaan, wala siya para makipagpaligsahan, nandito siya para matuto. Mga bagong kaalaman. Nagsimula ang lecture tungkol sa community farming system, sustainable agriculture, disaster preparedness, financial literacy para sa magsasaka, at leadership mindset. Hindi sanay si Lando sa mga Ingles at technical terms pero nagsulat siya ng nagsulat. Kahit hindi niya agad maintindihan, hindi siya tumigil. Tuwing break, nagtatago siyang sandali para balikan ang notes niya at subukang unawain. Nakatulong ang payo ni Eliza. Hindi kailangan maging pinakamatalino, Lando. Kailangan lang maging pinakadeterminado. Ang unang hamon sa pagsasanay. Isang araw, pinaggrupo sila para gumawa ng presentasyon tungkol sa problema sa kani-kanilang baryo. At sa kasamaang palad, or sadyang tadhana, si Lando ang piniling leader ng grupo. Ha? Ako? Halos mabitawan niya ang ballpen. Oo, sagot ng kasama niya. Ikaw ang may pinakamalalim na karanasan sa problema ng magsasaka, ikaw ang magsalita. Pinanlamigan si Lando. Hindi niya alam kung paano magsalita sa harap ng mga tao, hindi niya alam kung kaya niya. Kung gusto mong umatras, bulong ni Eliza sa gilid niya, may karapatan kang umayaw. Napatingin si Lando sa sahig. Pero naalala niya ang ina, ang kapatid, ang bukid, ang pangarap, at ang sarili niyang tinig, kahit mahina ay nagsimulang magsalita. Maamsi, hindi po ako aatras. Tumango si Eliza, may ngiti ng paggalang. Ang simula ng pag-angat, habang papalapit ang araw ng presentasyon, mas lalo si Lando nagpursige. Kahit pagdod, kahit kinakabahan, hinanda niya ang sarili. At sa kauna-unahang pagkakataon sa tanang buhay niya, handa siyang tumayo sa harap ng maraming tao. Ang tanong, ano ang mangyayari sa araw ng presentasyon? Malalampasan kaya niya ang takot? O mabibigo siya sa pinakaimportanteng yugto? Dumating ang araw na kinatatakutan at hinihintay ni Lando, ang presentasyon. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na tatayo siya sa harap ng maraming tao, hindi bilang tagapakinig, hindi bilang magsasakang nakayuko, kundi bilang tagapagsalita. Ang umagang hindi mapakali? Maaga siyang nagising, mas maaga pa sa pagsikat ng araw, hindi dahil sa alarm, wala naman siyang relo, kundi dahil sa kaba na hindi niya maipinta. Parang may mabigat na bato sa dibdib niya.
Tinutulak siya pababa, tinutulak siyang umatras. Paano kung magkamali ako? Paano kung pagtawanan ako? Paano kung mapahiya ako at mapahiya ang baryo namin? Pero sa bawat tong, may sagot na malumanay na lumilitaw sa isip niya. Hindi ka umabot dito para umatras? Habang kumakain ng tinapay, lumapit si Eliza. Lando, handa ka na ba? Hindi po, tugon niya ng diretso. Nagulat si Eliza. Hindi pa? Ngumiti si Lando, nakahawak sa dibdib. Hindi po ako handa, pero susubukan ko. At minsan, sapat na yun. Tumawa si Eliza at tumango. Tama ka, ang tunay na leader hindi laging handa, pero laging lumalaban. Simula ng pagtitipon, pagdating nila sa hall, puno na ito ng participants. May projector, may microphone, may mga upuang nakahanay, parang malaking paaralan para sa mga magsasaka. Nag-uusap-usap ang iba, malalakas ang loob, sanay magsalita. Samantalang si Lando ay parang naliliit. Group 3, kayo na sa susunod, sigaw ng facilitator. Kasama sa Group 3 si Lando. Naramdaman niyang nanginig ang tuhod niya. Kuya, ikaw ang magsisimula, di ba? Tanong ng kasamahan. Oo po, Ningning. Nanginginig niyang sagot. Ang pag-akyat sa entablado. Tinawag ang pangalan niya. Si Lando de Castro mula sa Sierra Verde. Napahawak siya sa barandilya. Malamig ang palad niya. Nanginginig ang kamay pero umakyat siya. Pagdating sa gitna, napatingin siya sa napakaraming mata na nakatuon sa kanya. Ilang segundo siyang hindi makapagsalita. Pakiramdam niya ay natutuyo ang lalamunan niya. May naghulma sa kanyang takot. Hanggang sa maalala niya ang mukha ng kanyang ina, ang kapatid kay Nena na gumaling dahil sa tulong ng mga taong ito. Ang bukid na dati ay wasak, na ngayon ay unti-unti nang nabubuhay. At ang pangarap niya na hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa buong baryo. Huminga siya ng malalim. Magandang umaga po sa Marati. Simula niya, mahina ngunit malinaw. Ako po si Lando, magsasaka mula sa Sierra Verde. At gaya ninyo, dumaan na rin po ako sa maraming pagsubok. Tahimik ang lahat. Nawasak ang aming bukid dahil sa bagyo. Naubos ang ipon, nagkasakit ang kapatid ko, at halos sumuko ako. Nagsimulang tumibay ang boses niya. Pero tinuruan ako ng lupa, na kahit nawasak, kayang mabuhay ulit. Tinuruan ako ng ulan, na kahit masakit, kailangan para tumubo ang mga bagong halaman. Tinuruan ako ng pamilya ko, na ang laban ko ay hindi lang para sa sarili ko. Lalong tumahimik ang silid, hindi dahil sa pagkainip, kundi dahil nakikinig silang lahat. At ngayon, nandito ako. Hindi dahil ako ang pinakamatalino, kundi dahil ako ang pinakadesidido na bumangon. Nagpatuloy siya, ipinakita ang problema ng peste, ang solusyon na tinuro sa kanila, at ang naging resulta. Maikli lang ang presentasyon, simple, walang technical na salita. Pero tumagos, dahil totoo. Pagkatapos niya, biglang nagpalakpakan ng buong hall. Malakas, matingkad, parang musika. Napatulala si Lando, hindi niya inasahan na kaya pala niya iyon. Lumapit si Eliza at tumapik sa balikat niya. Hindi mo lang nalagpasan ng takot, Lando, sabi nito. Pinatunayan mo sa sarili mo kung sino ka. Ang imbitasyon. Matapos ang presentasyon, nilapitan siya ng head trainer. Lando, gusto ka naming imbitahan sa Advanced Leadership Batch, hindi lahat napipili doon. Napatanga siya. Ako po, pero marami pong mas magaling. Umiling ang trainer. Ito ang hinahanap namin. Puso, hindi yabang. Karanasan, hindi kayamanan. At determinasyon, hindi katanyagan. Ikaw yon. Hindi alam ni Lando kung ano ang sasabihin. Pero may ngiting tumakas sa labi niya, ngiting matagal nang hindi niya naramdaman. Pag-uwi na may dalang lakas. Nang umuwi siya sa baryo, sinalubong siya ng ina. Kumusta, anak? Sagot niya, umiiling at napapangiti. Hindi ko po alam kung ano nangyari, pero
Parang may nagbago sa loob ko. Ngumiti ang ina. Anak, sabi ni Aling Minda. Matagal nang nalinawan iyan. Ikaw lang ang huling nakapansin. Isang bagong lando. At doon niya naunawaan, hindi siya basta magsasaka. Hindi siya basta survivor. Unti-unti na siyang nagiging leader. At iyon ang simula ng mas malaking pagsubok at mas malaking pangarap. Makalipas ang ilang araw mula nang bumalik si Lando sa Sierra Verde, ibang-iba na ang takbo ng kanyang araw. Dati, paggising niya ay agad siyang tutungo sa bukid para magbunot ng damo, mag-ayos ng pilapil at mag-alaga ng tanim. Pero ngayon, bukod sa mga iyon, may isa pa siyang responsibilidad. Ang paghahanda para sa Advanced Leadership Training. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ang alam lang niya, mas mataas na antas ito, mas malalim, mas mahirap, at mas maraming tao ang umaasa sa kanya. Pero handa ba siya? Pagbalik sa bukid, bago siya muling bumalik sa bayan para sa training, sinigurado muna niyang nasa maayos na kalagayan ang bukid. Habang ang naglalakad sa hanay ng mga palay, napansin niyang mas luntian na ang mga ito. Malusog, pantay-pantay ang tubo, at mas buhay kaysa dati. Napabuntong hininga siya. Salamat, bulong niya sa lupa, para bang kaibigan niya ito. Lumapit si Mang Rene na may bitbit na basket ng bagong ani. Lando, sigaw nito. Tingnan mo, ang daming bunga ngayong taon, hindi kami makapaniwalang ganito kabilis nakabawi ang mga tanim. Napangiti si Lando. Magandang senyales po yan, Mang Rene, pero mag-ingat pa rin tayo, hindi pa tapos ang laban. Tumango si Mang Rene. Iba ka na talaga ngayon, Lando. Dati tahimik ka lang sa sulok. Ngayon para kang may hawak na timon ng buong baryo. Nahihiya siyang ngumiti. Natututo lang po. Isang lihim na balak. Habang naglalakad pa uwi, may naisip siyang bagay na hindi niya pa nasasabi kahit kanino. Habang lumalawak ang kaalaman niya, mas lumilinaw ang isang pangarap. Gusto niyang makapagbuo ng organisasyon ng magsasaka sa kanilang baryo. Hindi para mamuno, kundi para tumulong, para walang magsasakang mag-isa sa panahon ng sakuna, para walang pamilya ang babagsak sa hirap dahil walang kaalamang teknikal, para maging malakas ang komunidad. Pero hindi pa niya alam kung paano sisimulan, at natatakot siyang baka hindi siya pakinggan. Baka sabihin nila, sino ka para mag-utos? Kaya tahimik muna niya itong tinago sa puso. Pagbabalik sa training center, dumating ang araw ng panibagong training, kasama niya ulit si Engren Elisa. Pero iba ang aura ngayon, mas formal, mas seryoso at mas puno ng expectation. Pagdating nila sa center, sinalubong sila ng head trainer. Lando, sabi nito, handa ka na ba? Ang batch na ito, hindi madaling lampasan. Handa po, sagot niya, kahit may kaba sa loob. Pagpasok nila, marami siyang bagong mukha. Mga leader na mula sa iba't ibang bayan, mga kilalang magsasaka, mga awardee, mga opisyal. Minsan ay napapasilip si Lando sa salamin at iniisip, isa ba talaga ako sa kanila? Ngunit natigil ang pag-aalinlangan nang lapitan siya ng isang lalaki. Bro, ikaw si Lando, 'di ba? Narinig ko ang kwento mo. Idol ka namin sa batch 1. Napatigil si Lando. Ako po. Oh, grabe ang bagsik mo. Yung kwento mo, pare, marami kaming tinamaan. Hindi lang dahil nahirapan ka, kundi dahil hindi ka sumuko. Napakamotsi siya sa ulo. Hindi alam kung matutuwa o mahihiya. Mas mabigat na pagsasanay. Sa unang araw pa lang, ramdam na nila ang hirap. Leadership psychology, community decision making, disaster mapping, agricultural economics, crisis communication. Kung dati ay tungkol lang sa lupa at tanim ang pinag-aaralan niya, ngayon ay tungkol na sa pag-uugali ng tao, pamamahala ng komunidad, at pagdedesisyon sa gitna ng sakuna. Masakit sa ulo, masakit sa mata, masakit sa kamay sa dami ng notes, pero hindi siya umatras. Lando, sabi ng head trainer sa isang pahinga, tahimik ka pero mabilis matuto. Iyan ang gusto ko sa'yo.
ang unang pagsubok sa pagtataya. Isang gabi, binigyan sila ng isang activity. Gumawa ng plano sa isang hypothetical disaster para sa sariling baryo. Para sa karamihan, madali lang iyon. Pero para kay Lando, parang napakaraming iniisip. Habang hawak ang papel, naalala niya ang tunay na bagyong sumira sa kanila. Naalala niya ang ulan, ang hangin, ang takot sa mata ng kanyang ina. Napahinto siya, napayuko. Lando, tawag ni Eliza na nasa mesa sa gilid. Ayos ka lang? Medyo po, sagot niya. Kung gusto mong huminto muna. Umiling si Lando. Hindi po, kailangan kong harapin ito, hindi pwedeng iwasan. Hinawakan niya muli ang lapis, at sa pagkakataong iyon, hindi na lang siya gumagawa ng activity. Gumagawa siya ng isang pangarap para sa baryo. Nang makita ng mga trainer ang plano niya simple pero malinaw, nagulat ang lahat. Lando, sabi ng head trainer, ang plano mo hindi lang pang saglit, pang matagalan. May puso, may direksyon, may practicality. Hindi makapaniwala si Lando. Totoo po? Totoo? At sa ngayon, ikaw ang may pinakamagandang plano sa buong batch? Napatingin sa kanya sina Eliza at iba pang trainees, may mga nakangiti, may mga humahanga, at may mga nagulat. Lando siya? Muling pagtawag ng kapalaran, nang gabi ring iyon may nilapit na balita si Anger. Eliza. Lando, damanan, may posibilidad na irekomenda ka sa Provincial Agricultural Council? Hindi pa final pero malaki ang chance. Nalaglag ang panga niya. Ma'am, parang sobra na po yata. Hindi ko na po alam kung deserve ko pa to. Huwag mong sabihing sobra, sagot ni Eliza. Dapat mong itanong, paano ko mas mapapakinabangan ito para sa mga kasama ko sa baryo? Doon siya natigilan. Tama. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi ito tungkol sa fame o posisyon. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa mga taong nasa bukid. At habang naglalakad siya pauwi sa dorm, may mabigat na tanong na tumimo sa isip niya. Handa ba siyang tanggapin ang mas malaking responsibilidad? Pagkatapos ng ilang linggo ng matinding pagsasanay, ramdam ni Lando na nagbabago na hindi lamang ang kaalaman niya, kundi pati na rin ang paraan ng kanyang pag-iisip. Kung dati ay ang bukid lang ang laman ng kanyang mundo, ngayon ay unti-unti niyang nakikita ang mas malawak na larawan. Ang hinaharap ng kabuhayan ng mga magsasaka sa buong lalawigan. Pero kasabay ng paglawak ng pananaw, dumarami rin ang tanong sa kanyang puso. Pag-uwi sa baryo pagharap sa realidad, nang matapos ang isang linggong training break, umuwi si Lando sa Sierra Verde para silipin ang kanyang tanim. Maraming sumalubong sa kanya, hindi dahil celebrity siya, kundi dahil dama nila ang pagbabago sa kanya. Lando, kamusta ang training? Tanong ni Aling Nena habang nagbabalat ng kamote sa harap ng tindahan. Mabigat po pero nakakatuwa, sagot niya. Lando, Andy, sigaw naman ng mga batang naglalaro. Papa-picture naman oh. Napakamot siya. Hindi sanay sa atensyon pero nagpa-picture pa rin. Habang naglalakad patungo sa bukid, may naramdaman siyang kakaiba. Tahimik ang hangin. Ang mga palay ay kumikindat sa araw. Mas luntian ang mga dahon kaysa dati, at mas malawak ang ngiting nakikita niya sa mga kapwa magsasaka. Salamat sa Diyos, bulong niya, nakakabawi na tayo. Isang tawag mula sa bayan. Habang abala sa pag-inspeksyon, may dumating na mensahe sa kanyang lumang cellphone. Lando, kailangan ka namin dito sa munisipyo, ASAP. Anger, Eliza? Hindi na siya nagtanong pa. Nagmadali siyang naligo, nagbihis, at tumakbo papunta sa bayan. Pagdating niya, naroon ang mga trainers, ilang opisyal, at pati ang municipal agriculturist. Nagkatinginan sila, seryoso, mabigat ang atmosfera. Lando, sabi ng agriculturist, may problema. Tumayo si Lando, diretsong tingin. Anong problema po? May ulat na bahagi ng silangang bukirin ay tinamaan ng early stage blight fungus. Kung hindi maagapan, pwedeng kumalat sa buong komunidad.
Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Blight. Ang sakit ng pananim na kayang pumatay ng daan-daang ektarya sa loob ng ilang linggo. Nasaan po ang apektadong lugar? Tanong niya agad. Binuksan ni engineer Elisa ang mapa. Dito sa boundary ng Sierra Verde at San Miguel, kaya mahalaga na ma-assess agad kung gaano kalawak. Tumango si Lando. Kailan po tayo pupunta? Ngumiti ang agriculturist. Tayo, Landopto, ikaw ang padadala namin. Napatigil siya. Ako po? Oo, ikaw ang pinakamay karanasan sa parehong lugar at kondisyon. At ikaw ang pinakamay alam sa updated protocols na tinuro sa training. Parang bumigat ang mundo sa balikat niya. Ang desisyong kailangang harapin. Habang nakaupo sa waiting area kung saan naghihintay siya sa papeles at protective gear, kumirot ang dibdib niya. Bakit ako? Handa ba ako talaga? Paano kung magkamali ako? Paano kung mas lumala dahil sa desisyon ko? Lumapit si Elisa at umupo sa tabi niya. Kinakabahan ka? Tumango si Lando. Hindi po ako sigurado kung kaya ko po to. Lando, nakikita mo ba ang sarili mo? Tanong niya. Napatingin si Lando. Hindi ka na yung Lando na nag-iisa sa bukid at takot sa mga desisyon. Ikaw na ang Lando na hindi sumusuko kahit na bagyo, kahit mawalan ng ani, kahit mawalan ng pag-asa. Tahimik si Lando. Hinawakan ni Elisa ang clipboard. At ngayon, sabi niya, ang kailangan namin ay isang magsasakang hindi sumusuko. Hindi dahil sa lakas niya, kundi dahil sa puso niya. Napatingin si Lando sa kanyang magaspang na palad. Ito ang kamay na ilang beses nang napaso ng araw, nasugatan ng araro, namasa ng ulan. Ito rin ang kamay na ginamit niya para patunayan na kaya niyang bumangon sa bawat kabiguan. Kaya pa ba nitong gumawa ng mas malaking tungkulin? Oo. Pupunta po ako, sabi niya sa huli. Ngumiti si Elisa. Yan ang Lando na kilala ko. Sa silangang bukirin, pagdating sa apektadong lugar, sinalubong siya ng kabigatan. Ang ilang tanim ay may mapuputing batik, may ilan nang naninilaw, at ang pinakamalala, may mga dahong nagsisimula ng mabulok. Sumama sa kanya ang ilang volunteers na siya mismo ang pumili, mga kabataan at magsasakang may alam sa pagkalat ng sakit. Mga kasama, sabi ni Lando, hindi tayo pwedeng kabahan. Kailangan nating mabilis pero maingat. Huwag kayong lalapit ng walang gloves at mask, at sundin ang instructions ko ng eksakto. Oo, Lando, sagot ng grupo. Sinuri nila ang lupa, ang hangin, ang direksyon ng sikat ng araw, at pati ang moisture level. Habang nagtatala, napansin ng isang volunteer ang bigat ng mukha ni Lando. Kuya Lando, okay ka lang? Tumango siya pero ramdam niya ang kirot sa dibdib. Bibihira ang early blight risk sa kanilang lugar. Ibig sabihin may nagbago sa klima o sa komposisyon ng lupa. At ibig sabihin, baka mas marami pang panganib sa susunod. Ang desisyong magbabago ng lahat. Pagsapit ng hapon, dumating ang municipal agriculturist. Lando, sabi nito, ano ang rekomendasyon mo? Gusto ng mayor ng immediate action. Tumingin siya sa paligid. Sa mga palay na lumalaban. Sa mga magsasakang umaasa. Sa lupang nagbigay buhay sa kanya. Huminga siya ng malalim. Atin po itong puputulin at ihiwalay agad, sagot niya. Kailangan ng containment zone, 3 metro ang distansya, maglalagay tayo ng disinfecting trench. Nagulat ang agriculturist. Sigurado ka? Malaki ang mawawala. Mas malaki ang mawawala kung kakalat, sagot ni Lando matatag. Tahimik ang lahat, pero nakita ni Lando ang pagtitiwala sa kanilang mga mata. At sa oras na iyon, alam niyang tama ang ginawa niya. Pagkaraan ng 1 linggo mula nang ipatupad ang containment zone, bumalik muli sa Sierra Verde ang katahimikan. Hindi kumalat ang blight fungus. Napanatili nila ang mga tanim. At higit sa lahat, maraming magsasaka ang nakahinga ng maluwag. Pero hindi ibig sabihin ay tapos na ang laban.
Dahil habang nagiging abala si Lando sa pagmomonitor sa bukirin, may mga balitang kumakalat. Sino ba talaga ang nagbigay kay Lando ng karapatan na magdesisyon? Bakit siya? Hindi naman siya opisyal. Malay ba natin kung tama ang ginawa niya? At bagaman alam niyang hindi dapat pakinggan ang bulong-bulungan, may isang grupo na hindi niya pwedeng baliwalain. Ang grupo ng tatlong matatanda. Isang hapon, habang naglalakad siya sa Pilapil, may lumapit sa kanya. Sina Mang Cirilo, Mang Ambo at Mang Oka, tatlong pinakamatagal ng magsasaka sa baryo. Mga taong malaki ang respeto sa lupang sinasaka. Pero kilala ring pinakakonserbatibo at hindi madaling magtiwala. Lando, bungad ni Mang Cirilo, kailangan nating mag-usap. Tumango si Lando. Opo Mang, ano pong maipaglilingkod ko? Hindi namin gusto ang mga nababalitaan, sabi ni Mang Oka habang may hawak na tungkod. Na parang mas mataas ka pa sa amin, na parang ikaw na ang humahawak ng lahat ng desisyon. Napakaba ng dibdib ni Lando. Hindi po ganoon, Mang. Hindi naman namin sinasabing masama ka, sabad ni Mang Ambo. Pero dapat mong tandaan, bago ka pa ipinanganak, nag-aararo na kami rito. Tahimik si Lando, pinakinggan niya ang bawat salita dahil alam niyang may punto sila. Hindi dahil mali siya, kundi dahil may iniingatan silang tradisyon. Huminga siya ng malalim at yumuko. Mga Mang, hindi ko po intensyon na pangunahan kayo. Gusto ko lang pong mailigtas ang mga tanim. Kapag hindi po natin ginawa ang containment, baka ngayon wala na tayong aanihin. Tahimik ang tatlo. Tumikhim si Mang Cirilo. Kung ganon, sabi nito, bakit hindi mo kami sinama sa desisyon? Napatingin si Lando. Sa lahat ng tanong, iyon ang pinakamasakit. Dahil tama sila? Hindi niya sila kinonsulta? Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natakot siyang baka hindi nila sang-ayunan ang plano. Pasensya na po, sagot ni Lando ng tapat. Natakot lang po akong mapagkamalang nangingialam. Nagkatinginan ang tatlong matatanda. Maya-maya, tumango si Mang Oka. Kung ganoon ayusin natin, hindi pa huli ang lahat. Ang pagpupulong sa silong ng puno. Kinabukasan, tinipon ni Lando ang lahat ng magsasaka sa lumang puno ng acacia. Dito dati, ginagawa ang mga pulong ng kanilang mga ninuno. Isang lugar na puno ng alaala at simbolo ng pagkakaisa. Dumating ang halos lahat ng pamilya. May nagdadala ng sako, may basket ng nilagang kamote, may dalang thermos ng kape. Tumayo si Lando sa harap, may kaba sa dibdib. Mga kasama, si panimula niya, Mati, may pagkukulang po ako. Tahimik ang lahat. Hindi ko po kayo agad tinanong, hindi po ako nagtanong ng opinyon. Ginawa ko ang desisyon dahil pakiramdam ko kailangan, pero mali pa rin po na hindi ako humingi ng gabay ninyo. Kumunot ang mukha ng ilan. Ang iba naman ay nagkatinginan, tila nagugulat na umamin si Lando. Pero nandito po ako ngayon, dagdag niya, para ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan. Hindi ko gustong mamuno, gusto ko lang tumulong. Tumayo si Mang Cirilo, ramdam ang bigat ng kanyang edad, pero taglay ang respeto ng buong baryo. Mga kababayan, sabi nito, nagkamali man si Lando sa paraan, pero hindi sa intensyon. Napatingin ang mga tao kay Lando. Kung hindi dahil sa ginagawa niya, dagdag ni Mang Cirilo, baka sinasayo tayo ng sakit sa pananim ngayon. Baka wala tayong pagkukunan ng bigas sa susunod na buwan. Tahimik. At isang segundo matapos iyon, pumalakpak si Aling Nena. Sumunod ang mga kabataan, hanggang sa pumalakpak na ang buong baryo. Lando, sigaw ng isa. Ipagpatuloy mo lang, sabi ng isa pa. Nagpapasalamat kami. Hindi niya inaasahan iyon. Nararamdaman niya ang init sa mata niya. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa tuwa na tanggap siya ng komunidad. Ang bagyong papalapit. Habang nagpupulong, biglang tumakbo si Tomas, ang kabataang magaling sa cellphone at radyo. Kuya Lando, mga Mang, may balita po. Hingal ito pero dala ang mabilis na pintig ng kanyang boses. Ano yon?
Tanong ni Lando. May paparating daw na bagyo, Ning, sagot niya. Hindi malaki, pero maaaring magdulot ng pagbaha sa may irigasyon. Napatingin si Lando kay Mang Cirilo. Napatingin si Mang Cirilo kay Lando. At sa iisang saglit, pareho nilang naintindihan. Kailangan nila ng mabilis na aksyon. At higit pa sa containment ng blight, mas malaki ang hamon na darating. Mabilis kumalat sa buong Sierra Verde ang balitang may paparating na bagyo. Hindi man ito kabilang sa pinakamalalakas, ang direksyon nito ay patama sa irigasyon, ang puso ng kanilang bukirin. Kung masira iyon, hindi lamang isang taniman ang mawawala, kundi buong kabuhayan ng baryo. At iyon ang pinakakahinaan ng Sierra Verde. Kung ano ang nagbibigay buhay, iyon din ang madaling mawala. Paghahanda sa unang sigwa, kinagabihan tinipon muli ni Lando ang lahat sa lumang acacia, pero ngayon iba ang eksena, may kaba sa mata ng bawat isa. Mga kasama, panimula ni Lando habang hawak ang lumang megaphone ng barangay, hindi ito oras ng pag-aalala, ito ang oras ng pagkilos. Marami ang nagtaas ng tingin sa kanya. Kahit ang tatlong matatanda, Mang Cirilo, Mang Ambo at Mang Oka, ay tahimik, nakikinig. Mang Ambo, tawag ni Lando, kayo po ang bahala sa pag-inspection ng dam at mga lumang pader ng irigasyon. Tanggap ko yan, sagot ni Mang Ambo. Tomas, tawag niya sa binata, ikaw ang magmomonitor ng lagay ng panahon, i-update mo kami kada 10 minuto. Opo, kuya. Mga kababaihan, dagdag niya, kayo ang bahala sa pagkain at tubig ng mga volunteers. Hindi natin alam kung gaano katagal ang pag-iingat natin. Walang problema yan, sagot ni Aling Nena. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lando ang buong baryo, bata, matanda, lalaki, babae, nagkakaisa. Ito ang pangarap niya. At ngayon, nangyayari ito sa harap niya. Unang patak ng ulan. Pagsapit ng madaling araw, bumagsak ang unang patak ng ulan. Hindi malakas, pero mabigat ang dalang lamig. Nagsisimula na, bulong ni Tomas. Ang langit ay kulay abo. Ang alapaap ay mababa, parang nakadagan sa kanila. Ang hangin ay may dalang babala. Pwesto na tayo, Sol, sigaw ni Lando. Agad gumalaw ang lahat. Habang patuloy niyang inoorganisa ang mga tao, napansin niya si Mang Cirilo na nakatanaw sa irigasyon. May nakikita ba kayong problema, Mang? Tanong ni Lando. Oo, sagot nito. May isang pader na may bitak. Kapag lumakas ang ulan, pwedeng bumigay yon. Tumindi ang kabog sa dibdib ni Lando. Pero tumango siya. Kung ganon, aayusin natin bago lumala. Sa gitna ng ulan at putik. Habang lumalakas ang ulan, sinimulan nila ang pag-reinforce sa bitak ng pader. Kahit madulas ang lupa at malamig ang hangin, walang umatras. Bilisan natin daw, sigaw ni Lando habang nagbubuhat ng mga hollow blocks. Lando, tawag ni Tomas. Umaapaw na ang dam sa itaas. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Lando. Kapag umapaw ang dam, sasabog ang tubig papunta sa irigasyon. At kapag bumigay ang pader, tapos ang lahat. Pinahid niya ang ulan at putik sa mukha. Mga kasama, sigaw niya, kailangan natin ng sandbags dito at kailangan natin ng reconstruction line. Tumakbo ang mga kabataan, nagdala ng sako. Ang mga kababaihan ay nagbuhos ng lupa. Ang matatanda ay nagbigay ng direksyon kung saan ilalagay. Lando watched them hindi bilang mga magsasaka, kundi bilang isang komunidad. Pero hindi iyon sapat. Ang babala ni Mang Oka, biglang lumapit si Mang Oka, pawis at ulan ang halong tumutulo sa noo niya. Lando, may kontaminasyon sa tubig. Nahulog ang ilang debris sa daluyan. Kapag hindi natin nilinis, kahit ayusin natin ang pader, puputok pa rin ang pressure. Napatingin si Lando sa daluyan. Malakas ang agos, napakadelikado. Hindi pwede mapanganib yan. Kung sino man ang gagawa, kailangan niyang bumaba mismo sa kanal, dagdag ni Mang Oka. Tahimik ang lahat.
At alam ni Lando kung sino ang dapat bumaba. Ako na po. Lando, hindi. Sigaw ni Eliza na kararating lang mula bayan. Delikado yan, hindi ka train para dyan. Tama siya, dagdag ni Mang Cirilo. Mas bata ang kailangan dyan, mas mabilis. Ngunit umiling si Lando. Ang kabataan ang kailangan para sa sandbags. Ang matatanda naman para magbigay ng direksyon. Ako ang may pinakakaalaman sa daluyan, ako ang bababa. Hinawakan ni Eliza ang braso niya. Lando, pwede naman nating hintayin ang backup. Wala tayong oras, sagot niya. At wala tayong ibang aasahan kundi ang sarili natin. At sa isang iglap sumuot si Lando sa gilid ng pader, bumaba sa maputik na daluyan, at sinalubong ng malamig na tubig at malakas na agos. Ang pagsubok sa ilalim ng tubig. Sa pagbaba niya, muntik siyang tangayin ng alon, pero kumapit siya sa bakal na tubo. Mabigat ang daloy. Malakas ang ulan. At ang putik ay halos pumupuno sa kanal. Tiwala lang, sigaw ni Tomas mula sa taas. Kayang-kaya mo yan, dagdag ni Mang Cirilo. Huminga si Lando at nagsimulang magtanggal ng mga debris, kahoy, dahon, piraso ng sira-sirang yero. Pero habang nagtatanggal siya, lalo pang lumalakas ang agos, parang gusto siyang sapawan ng tubig. Bilisan mo, Lando, sigaw ni Eliza. Tumataas ang pressure? Alam ko, hapa, sigaw niya sa isip. Tinamaan niya ang huling bara, isang malaking tipak ng sanga. At sa huling puwersa ng kanyang katawan, binunot niya ito. Sa isang iglap pumotok ang daloy ng tubig at humampas sa pader ng malakas. Nanginig ang lupa. Napaatras ang lahat. At si Lando, tinangay ng agos. Lando, sigaw ng buong baryo. Ang pagligtas? Isang mabilis na hakbang, tumalon si Tomas, may hawak na lubid. Kapit kuya! Hinagis niya ang lubid nung eksaktong papalapit si Lando sa gilid. At kinapitan ito ni Lando buong lakas ng kanyang pag-asa. Sa huling segundong papunta siya sa mas malalim na bahagi ng irigasyon, hinila siya ni Tomas at ng iba pang kabataan. At doon nailigtas nila ang buhay niya. Humihingal, nanginginig, basang-basa. Pero ligtas. At higit sa lahat na save nila ang irigasyon. Ang umagang may pagbangon, pagsapit ng umaga, tumila ang ulan, klaro ang langit, at nakatayo pa rin ang kanilang irigasyon. Pagbaba ni Lando mula sa kubo kung saan siya pinahinga, naghiyawan ang buong baryo. Lando? Salamat, Lando. Ang galing mo. Hindi ka lang magsasaka, bayani ka. Napakamot siya, nahihiya. Ay nako, hindi naman po. Lumapit si Mang Cirilo, bitbit ang isang lumang sombrero. Lando, sabi niya, ito ang sombrero ng tatay ko. Lagi niya itong suot tuwing pinoprotektahan niya ang bukid. At ngayon, ikaw ang karapat-dapat magsuot nito. Hindi nakapagsalita si Lando. At bago pa siya tuluyang maluha, sinabi ni Mang Cirilo, simula ngayon, ikaw ang magiging pinuno ng samahan ng mga magsasaka sa Sierra Verde. Napatigil si Lando? Ha? Ako po? Wala nang mas karapat-dapat pa, sabi ni Mang Oka. Dahil ang totoong pinuno, dagdag ni Eliza, ay yung inuuna ang komunidad bago ang sarili. At doon na napaiyak si Lando, hindi dahil sa pagod, hindi dahil sa hirap, kundi dahil tinanggap siya bilang magsasaka, bilang tagapagtanggol, bilang pinuno. Nagising si Lando kinabukasan na may kakaibang tahimik na sigla sa paligid. Ang hangin ay malamig, malinis, at tila may dalang bagong pag-asa. Ang mga ibon ay maagang kumanta sa sanga ng acacia. At ang araw, bagamat hindi pa ganap na sumisilip, ay nagbabadya ng isang panibagong simula. Ito na ang araw na matagal na niyang hinintay. Hindi lamang dahil ligtas na ang irigasyon, kundi dahil ito ang unang araw niya. Bilang opisyal na pinuno ng samahan ng mga magsasaka ng Sierra Verde.
Isang tungkuling hindi niya inasam pero buong puso niyang tinanggap. Ang pagpupulong ng pagbabago. Pagsapit ng umaga, tipo ng buong komunidad sa ilalim ng malaking acacia. Hindi ito katulad ng mga nakaraang pagtitipon. May mas malinaw na ayos, mas maayos na sistema at mas aktibong partisipasyon ng bawat pamilya. Tumayo si Lando sa harap, hawak ang sombrerong ibinigay sa kanya ni Mang Cirilo. Ang sombrerong nagsisimbolo ng pagtitiwala, sakripisyo at responsibilidad. Mga kasama, somaan panimula niya, ang hirap ng pinagdaanan natin nitong mga linggo. Pero napatunayan natin na kapag nagkaisa tayo, kayang-kaya nating harapin ang kahit anong unos. Napatingin ang mga tao sa isa't isa, ngingiti, may ilang tumango, ang iba na may bakas ng luha. Ito pong samahan, dagdag ni Lando, hindi ito para sa akin. Para ito sa ating lahat, para sa hinaharap ng mga anak natin, para sa lupaing minahal natin mula noon hanggang ngayon. Nagpalakpakan ng mga tao. Tumindig ang balikat ni Lando. Ito na ang simula ng mas malawak na pangarap. Ang pagkakaisa ng baryo, ipinakita ni Lando ang plano na ginawa niya noong training. Ngayon ay ginagawa na nilang gabay ng buong komunidad. Pagsasanay para sa kabataan tungkol sa modernong pagsasaka, agricultural emergency team na handang tumugon sa anumang sakuna, nutrition at seed bank para sa panahon ng tagutom, kooperatiba ng mga magsasaka para sa mas maayos na bentahan ng ani. Solar-powered irrigation enhancement na matagal na nilang pinangarap, habang ipinapaliwanag niya, hindi siya nag-iisa. Nasa tabi niya si Mang Cirilo at ang dalawang matatanda, ngayon ay mga tagapayo. Nasa tapat niya ang mga kabataan na siyang bagong lakas ng baryo. At nasa likuran niya si Engren Elisa, na patuloy ang suporta. Ito ang Sierra Verde na gusto niyang mabuo, hindi hiwa-hiwalay kundi nagkakaisa. Ang araw ng ani. Makalipas ang 2 buwan, dumating ang pinakamasayang araw sa buhay ng bawat magsasaka, ang araw ng ani. Pero iba ang ani ngayong taon. Ito ay ani na hindi lamang mula sa bukid, kundi ani mula sa pagsasama-sama, pakikipaglaban at hindi pagsuko. Sa umaga pa lamang, makikita na ang mga tao sa bukid, may bitbit na kariton, sako at palakol. Ang taniman ay parang dagat ng ginto, ang palay ay mabigat, makapal at kumikintab sa sikat ng araw. Lando, tawag ni Aling Nena, ang lulusog ng palay ngayon, grabe, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Salamat po, sagot niya, pero dahil po yan sa lahat ng nagtrabaho. Oy, Mim, singit ni Tomas. Huwag kang humble dyan, kuya, kung hindi dahil sa'yo, baka wala tayong ganitong saya ngayon. Napakamot si Lando, umiwas ng tingin, pero hindi maitago ang ngiti. Ang parangal para kay Lando? Habang abala ang lahat sa pag-ani, tinawag siya ng 3 matatanda. Lando, sabi ni Mang Cirilo, halika rito. Lumapit siya. At sa gitna ng bukid, ibinigay nila sa kanya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang lumang medalya na minana pa raw mula sa unang leader ng kanilang ninuno. Kailanman, sabi ni Mang Oka, wala pang pinunong nakaabot sa ganitong tagumpay ng ganito kabilis. Hindi dahil sa talino, dagdag ni Mang Ambo, kundi dahil sa puso. Tinulak ni Mang Cirilo ang medalya sa dibdib niya. At ikaw, Lando, ikaw ang magsasakang hindi sumuko. At dahil dyan, ikaw ang bagong pag-asa ng Sierra Verde. Hindi makapagsalita si Lando. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang parangal. Pero naramdaman niya ang init ng kanilang mga palad at ang bigat ng respeto. Ang gabing mas maliwanag pa sa buwan? Sa gabi, nagtipon ang lahat para sa salo-salo. May tinolang manok, inihaw na isda, nilagang mais at madaming suman. Pero ang pinakamagandang tanawin ay ang mga ngiti ng bawat isa. Mga ngiting may pag-asa. Mga ngiting nagsasabing, kaya nilang mabuhay ng magkasama. Lumapit si Eliza kay Lando.
Hindi ako nagkamali na irekomenda ka, sabi niya. Umiling si Lando. Hindi ko po kaya to kung wala kayo. Ngumiti si Elisa. Ngayon, mas malayo pa ang kaya mong marating. Napatingin si Lando sa taniman, sa irigasyon, sa mga taong minahal niya. At doon niya napatunayang totoo. Ang tunay na tagumpay ng isang magsasaka ay hindi nasusukat sa dami ng ani, kundi sa dami ng pusong na inspired niyang bumangon. Habang tumatayo siya sa gitna ng liwanag ng buwan, naramdaman niya ang hangin, ang amoy ng lupa, ang humuhuning kuliglig, ang tahol ng malalayong aso. At sa gitna ng lahat ng ito napangiti siya. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil sa wakas alam na niya ang tunay niyang misyon. Hindi lang magsasaka, hindi lang leader, hindi lang tagapagtanggol, kundi isang taong hindi kailanman susuko para sa lupa, para sa komunidad, o para sa pangarap. Sa wakas,